So pag may bading na papasok doon, definitely magkakaroon ng problema. Secondly, ang mas malala doon, baka maka-impluwensya pa yung bading na maging bading na rin yung iba. Yun ang hindi totoo. Hindi po ako bumili ng boto. Yung fans lang po talaga ang bumoboto, hindi po ako. Medyo matagal na namin inaasam-asam yan, no? Pero, you know, it's got to make sense for us, for the group. Pwede na raw ang bakla sa PMA para sagutin at pag-usapan ng issue yan. Kasama natin si Captain Agnes Flores ng Philippine Military Academy. At syempre, ang Superintendent ng PMA, si Major General Nonato Peralta. At nandito kasama rin natin si Rica Paras, Board of Trustees ng Ladlad Party List. Clarification, General. Pwede na ang bakla sa PMA? Or is there such a policy? Or ano ba ito? We have not been prohibited mula noon pa. Dati pa, hindi discriminatory yung PMA. It respects human rights. Plunging neckline with matching beads! Powerful, te! Winner ka dyan! Anybody can apply. Hindi yung PMA ang nagsisegregate kung bakla. Hindi ganun. Bibigay lang kung sinong bibigay. Mahina yung loob. Kung yung bakla, malakas ang, win niya. At siguro na itatago niya yung Kasi hindi mo ma-express yung, yung effeminate nature ng bakla dun sa academy. At least, formang kadete pa rin talaga. Handa! Na! Mom! Yes, Mom! Kaliwa! Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Sinasabi niyo hindi nagdi-discriminate, open, or tanggap naman kahit umamin from the very start na bakla ang isang aplikante. Yeah. Nangyari na ho ba na may nakapasok, may nakatapos na isang bakla sa PMA? Meron pa nga Sa punto ng graduation, sa aking kaalaman, wala pang graduate na bakla at the point of graduation. Pero nangyayari na merong nagladlad so many years after graduation. After graduation. Tingnan mo nga kung mabuti. Makeover? Bakla ako. Isang tingin mo palang alam mo na bakla ako. Wala tayong sinasabi na pag mag-coming out ka, dapat effeminate lang yung way mo of coming out. Because if we define it, coming out, as a gay man is really coming out because you like your similar sex. Gusto mo lang yung kapwa mo lalaki. Yun lang yung coming out talaga doon. Yes. Kahit formang lalaki ka. Tama ka dyan. Anderson Exactly. Cooper, for yes, example. Tama ka dyan. Isang And marami matikas na broadcaster sa Amerika. Correct. At marami tayong kilala na mga bakla na lalaki pa rin. And kung yung basihan lang naman ay ng pag-lead ng mga lalaki ay, leadership and kung gaano ka ba katapang para i-lead yung group mo. I don't think may apekto kung nagusto mo yung kapwa mo lalaki sa pag-lead mo. Kasi the expression at yung performance mo sa trabaho ay ikaw yun bilang tao. Hindi yun yung kung sino yung gusto mo sa kama. Mapapatunayan po namin sa sarili namin na ang mga bading, malaking tulong po sa lipunan. Hindi po kami basta-basta isang bading na tinatawag nila sa kalsada. Hindi lang po kami isang bading na maliit ang tingin sa amin. Kung madaling sabihin na ayaw niyong mag-discriminate sa loob ng PMA, posible po sa administrasyon, handa kayo. Pero kung may pumasok po, out siya, bakla talaga siya pagpasok niya ng PMA, handa ba yung mga kapwa niya kadete na hindi siya i-discriminate? For example, sir, sa shower. Sabi nila, pag daw sa PMA, tama ho ba? Mga nakahubad daw ho lahat ng mga tama po, ma'am. Parang ganito ang tanong ni Mayan Yung PMA as an institution hindi nagdi-discriminate. Pero posible ba sa ramo o
may discrimination yung mga individual na kadete. Paano yun? Nangyayari ba yun? May honest response doon. Hindi natin makontrol fully yung mga bata. Parang ano yan rule sa eskwelahan, rule sa academy, o batas. Hindi mo ma-perfect yung pagpapasunod minsan dyan. Sa aming shower room, nakahubad kami lahat doon So pag may bading na papasok doon, definitely magkakaroon ng problema. Secondly, ang mas malala doon, baka maka-impluwensya pa yung bading na maging bading na rin yung iba. A cadet there, even meron siyang tendencies, would not allow this to come out. Because the training in the academy would not allow these behaviors, conduct to come out. Dahil na din sa requirement sa'yo. Tsaka hindi lahat ng Becky limp-wristed nga kung tawagin, Puso na rin ngayon yung paminta. Yes, of course. Yung pamin. So, pwede ka na sa PMA? Hoy! Hindi ako bakla, Talaga? Ay! Ipis mo! Ay! Ew! Dagdag lang, may mga changes pa ata, sir, sa PMA, no? For example, yung height requirement, kung dati 5'4" sa lalaki at 5'2" sa babae, ngayon po mas bumaba. 5 feet pwede na. Wow! And then, pwede na rin pong tumanggap ng foreigner. Tama ho ba? Foreigner, pwede ho ba? We will invite... Ngayon, may curious Pero yung paano yan? You'll accept foreigners. Pero Philippine Pag-graduate ko nila, defending the Philippines. Babalik sila. Foreign students. Foreign students. Parang reciprocity kasi meron tayong mga kadete sa labas. Sa West Point. Ganun na yan. Willing daw ho ba kayo, sir, i-train kung Chinese? May nagtatanong. Kung Chinese ang mag-a-apply, sir, sa PMA. Pero babalik sila, i-defend nila China. Kung sinong papayagan ng ating Department of Foreign Affairs na makukuha natin, we are okay. So, sir, kailan po ang exam date para sa mga interested? So, ang magiging exam po natin ngayong taon will be on August 26. Ito po ang last Sunday ng August. Major General Peralta, Captain Flores, at Rica Paras. Maraming salamat sa inyo. Let's celebrate equality! Boy, girl, bakla, tomboy, lahat yan love ng dokumentado. Yun ang hindi totoo. Hindi po ako bumili ng boto. Yung fans lang po talaga ang bumoboto, hindi po ako. 2 years in a row, Sam Pinto, #1 sa FHM's 100 Sexiest. Hoy, lalaki! Siguro nanood ka kagabi ng FHM Nakakasawa na kasi ang itsura mo. Kasama natin ngayong gabi si Iwa Moto at si Jade Lopez. Iwa Moto, welcome. Okay. Kasama sa 100, no? Kasama kayo sa 100, pero ikaw hindi mo sinipot yung event. Ano nangyari? Nung araw na yun kasi I went to the hospital pala. Tapos afternoon, nagpa-check lang ako. Tapos nagkalaga na lang muna ako ng Baby. Yes! Hindi mo baby yun? Anak ng boyfriend ko. Yes. Who happens to be in the vicinity right now? Nasa palig-paligid, ali-aling. Alila mo ngayon, driver? Oo, wala kasi ako sa sakyan Nahihiya na ako. Nahihiya ka o kinikilig ka dahil nandito siya ngayon? Pwedeng po. Anong pinakain mo doon? Si Ana, ba't biglang pumait sa'yo? Pero Iwan, nakalagay ka dun sa confirmed list nung FHM, nararampa nung gabing yun. Nag-abiso ka ba sa kanila? No, actually hindi din po, actually yung nag-usap lang po is yung manager ko in FHM. So far medyo yung nagkagulo din yata sa pag-coordinate nun. So, hindi lang talaga ako nakapunta kasi ayun, kasi may mga inasikaso ko, tsaka may nalagaan ako. Tapos, at the same time, di naman ako pasok sa top 10, huwag na akong rumampa. Yes! Yun nga, ang dami ko may question kasi #1 daw si Sam Pinto. Kasali ka ba doon? She's sexy. No doubt about it. Pero siya ba yung sexiest? For me? Hindi, syempre ako. Tama! Hindi.
Siyempre, she's really hot. Sam Pinto is Sam Pinto. Tsaka lahat naman ng tao may sarili-sariling kasi sa katawan. She's Pinoy beauty kasi talaga si Sam Pinto. Oh, tanggal daw sa top 10 kasi Japanese ako. Hindi naman ganon. Hindi kasi Sam is sexy in her own way. Sobrang Pinay na Pinay the way she smiles, napakaganda, glowing. Yung lumabas siya dun sa FHM ay nakalambitin pa siya sa duyan na kumakaway. Yes, ang ganda ng entrance. Yung production number daw. FHM #1 sexiest female for 2012, the gorgeous Sam Pinto. Bagay ka dyan sa duyan. Gusto mo iugoy kita? Sige nga. 1, 2, 3! Aray ko! Issue sa lahat ng nag-#1 twice, like sa tatlo kanila, kay Katina Halili, kay Angel Locsin, ito yung pinaka-controversial na nag-vote buying para ang lola mo. Yun ang hindi totoo. Hindi po ako bumili ng boto. Yung fans lang po talaga ang bumoboto, hindi po ako. Alam mo, honey, ang ganda-ganda mo ngayon. Ngayon lang? Matagal na, no? Pwedeng humingi ng pera? Check! Diyan ka na nga! Namimigay daw ng beer, pero pinabayaan naman niya. Yung beer. Ay, wala akong binigay na beer. Binigay na t-shirts yun. T-shirts. So walang T-shirt walang from beer. them. Saka from Fit Room, humingi kami from the sponsors. At least they're very cooperative. Beer pa? Sure, Sam. Anong Sam? Ha? Yung mga girls dyan, syempre maggagawin nila lahat. And wala naman sigurong masama kung mag-vote buying man siya. Kasi basically, ganun din naman yun. Pero immediately ba na-decide mo na hindi ka rarampa o matagal mong pinag-isip? May damit ako. May damit na ako, naka-ready na. Kaya lang, I was sick. Ano nangyari dun sa, nung rumampa kayo dun sa FHM? Like backstage, how crazy was it? It was really crazy. Talagang all the Nakahubad girls... na babae. Oo, wala na silang pakialam. Kasi may segment doon na naka-topless talaga yung mga girls. Tapos nakaganyan lang yung hair nila. And then, yun, sa backstage, tatakbuhan sila. Wala nang pakialam. Puro babae rin naman kami doon. So, okay lang. Sa backstage, nagtatakbuhan yung mga Yes. 100 sexiest Wow! top Sir, kahit naman nasa stage siya nung nasa stage siya talagang body paint lang. Ang sexy talaga nila, ano? Huwag kang mainggit sa kanila. Mabait ka naman ah. Mabait lang? Pero iwa yun nga, no? Mabalik lang tayo. Since andito naman din yung jowa mo. Yun nga, 3 months na kayo. Paano ba talaga lahat nagsimula? Pampi and I were friends for almost 2 years na. 2 years na kami nagkakausap. Then, nag-meet lang kami mga few months ago, mga 5 months ago, I think. Tapos, Lee was in States. Nandun siya. Hanggang ngayon, nandun pa rin naman pala siya. So, yun, when we broke up, kami ni Pampi, lumalabas na kami as friends. Group of friends. So, kami, yan, siya, yung mga common friends namin sa South. Tapos, eventually, naging kami. Mommy ka kay Muy, di ba, kung tawagin mo. Hindi, alam ba niya may conflict kayo ni Jody? Sa ngayon, hindi pa. Pero alam hindi niya, ayoko siyempre sa akin manggaling. And I know eventually, he'll know the truth. Kaya, hayaan ko na lang. Hindi na para manggaling sa akin. May naririnig ka ba sa kampo ni Jody na iinis na? Normal yun. Normal yun na maiinis talaga at maiinis siya sa akin. Pero wala na akong pakialam sa kanya. True. Kasi masaya na ako sa buhay ko. And mas gugustuhin ko maging masaya na lang din siya sa buhay. Si Panfi, hindi talaga natin mapapagbinsin. Sanghay lang. Hi, pahay naman. Mahal! Galit na. Mahal! Kahit kamay lang. Hi! Mayain ni. Maraming salamat, Iwa. Okay, Gerard, kinover mo ang walang tulugang birthday party celebration ni MVP. Pero hindi ka nag-party, ah. Mukhang puro napuno to ng corporate social responsibility work. Sa halip na siya yung humingi ng regalo sa mga tao, ay siya yung namigay ng mga
regalo. Simula nung 60th birthday ni MVP, lagi siyang may ginagawang CSR o yung corporate social responsibility o yung pamimigay niya ng tulong sa iba't ibang mga grupo or iba't ibang sectors na sinusuportahan niya. At ito nga, dun sa mismong birthday celebration niya nung July 14, natanong siya kung, diba, napag-usapan din naman ang sinasabing acquisition. I don't think it's a merger. It's more of an acquisition. Yung acquisition ng GMA, tinatanong kung yun daw isa dun sa mga long-time wishes niya. Medyo matagal na namin inaasam-asam yan, no? Pero, it's got to make sense for us, for the group. And of course, it's got to make sense for the sellers. No? So, ang ano ko naman, it's under discussion. Kung may mangyari, we will make an announcement in due course. It's always transparent naman eh. Kahit sa ganito ka, di ba, ang daming may gustong malaman kung ano naman talaga yung score tungkol doon. Fairness, transparent. So from the last statement, hindi pa rin tayo umuusad? Well, sa officially, yan, sa buyout ng GMA7. No official word. Officially, ang nanggaling kay MVP, discussions are still ongoing. Ako nang magdadala ng cake na yan kay MVP. Ako na! Ako na sabi eh. Sige, ikaw na. Ito nga, ginagawa niya to simula nung 60th birthday niya sa Apalit, Pampanga. Kasi doon pinanganak yung kanyang Lolo Benito at Lolo Esyang. Tapos isa nga doon sa mga ginawa niya doon ay yung medical mission, kung saan tumulong siya doon sa mga kapatid nating may hair lip. And then, namahagi rin siya ng mga libro doon sa isang organization na pinamumunuan ni Pinky Aquino Abellada na, of course, kapatid ng ating Pangulo, si Pinoy. Aklat Gabay Aruga tungo sa pag-unlad at pag-asa o AGAP. I think it's more meaningful to the lives of people here in Apalit and elsewhere if you're able to help naman, di ba? Rather than throwing a party. Mamaya, pipila ako. Sa Wheel Time Big Time? Hindi! Kay MVP! Malay mo, maambunan niya ako para sa pagpapa-facelift ko. Kailangan mo nga. Pero alam niyo, napansin ko lang, hindi lang yung environment, health, and education yung sinusuportahan ni MVP. Kasi nagkataon din na nitong nagdaang weekend, ito nga yung Philpop Music Festival. Yeah. So, lumalabas na talagang todo suporta ang ating boss sa mga artists. Bawat hakbang, music and lyrics by Carl Yuga, interpreted by Mark Bautista and the Acapellas! Congratulations, guys! Nagpapasalamat ako personally to Mr. Pangilinan because this is his gift to the Filipino people. Made the best out of his 66th birthday. Sobrang busy. Mula sa dokumentado, happy karawan po, sir! Salamat, Idol. Kasama natin ang kanyang pangatlong anak, Rodolfo Quezon Jr. Okay? Ompong, in short. Tsaka kasama natin ang kanyang, itanong ba, pangilan ba kayong asawa sa TV, Rodolfo? Alam ko, pangalawa. Pangalawa. After Nida Blanca. After Nida Blanca. Si Nida Blanca ang pinakamatagal na naging on-TV Mrs. ni Dolphy. Yeah. Ilang years on John and Marsha? Ang nadinig ko, 18 eh. Kayo naman sa Home Along the Riles? 15. 15 years. Tita Nova, nagkaroon po ba ng chance na ligawan ka sa totoong buhay yung Tito Dolphy? No, never. Hindi. Talagang, may asawa naman yun. May asawa din ako. Kumbaga, talagang yung relationship, talagang para kaming, sabihin natin, magkapatid. Ganon. Pa po sa Home Along the Riles, saan niyo pa po siya nakasama na makaalam? Movies. Actually, under FPJ, under the umbrella of FPJ, Daigdig ng Fantasya, ang leading man ko, Dolphy. My first time to meet Dolphy. At yung Daigdig ng Fantasya is a chocolate castle. Ginastusan talaga ni FPJ. Wow. Ang laki-laking castle made of chocolate. Wow! At yung Pongpong, 18 kayo lahat na anak. Hindi ba nagkakaroon ng selosan sa
atensyon ng inyong tatay, yung magkakapatid? Napakagaling niya mag-handle. Actually, pag weekends, mauna muna siya. Punta na niya sa Rockwell, tapos tatawag sa akin. Kaya yung mga kapatid mo, sumunod dito. Kontakin ko na yung mga kapatid ko. So kami, kain sa labas, tapos sine. Nag-abroad yung pagbalik nun, pag sapatos ang isa, sapatos lahat. Ang magaling sa kanya, yung alam niya, sukat namin lahat. Wow. Hindi siya nagtatanong. Hindi siya nagtatanong, alam niya. Speaking of yung mga ganun nga, no, natanong ko lang si Epi. Sabi niya, kasi suot niya na yung polo ni Comedy King. Nung sa week pa lang, kinuha daw niya sa closet ng tatay niya. Kung may mamamana daw siya, sabi niya, swerte siya dahil siya daw yung ka-size. Kung si Eric naman yung tinanong ko, sabi niya, lahat daw ng mahal, kukunin niya. Ano kukunin mo? Kung papapiliin ka sa closet ng tatay mo? Siguro, yung purugtong na short. Paano po pag special occasion, sir? Kunwari, birthday. Ano ba kasi may birthday? Si Tito Dolph po. Paano pag birthday? Pumunta kami. Lahat sa isang So, kompleto. Speaking of birthday ni Tito Dolph is coming 25th po. Yes. Ano pong preparations na ginagawa po ninyo ngayon? Actually, tomorrow meron kaming meeting. Kita-kita kami sa Marina, sa bahay ni Tito Dolph. Mag-usap-usap kami kung saan gagawin yung birthday. Gagawin niyo rin po ba yung open for media? Nakasakali. Hindi ko na alam. Tuwing birthday ni Tito Dolph, hindi siya nag-i-invite. Pero naghahanda ng malaking handa. But he never invites. Bigla na lang may mga dumadating. Sa bahay niya, sa bahay niya. Open naman. Oo, open naman. Bigla na lang may dumadating na. Maalala mo, birthday ni Tito Dolph. Ikaw tayo sa bayan lang. Ganon. Pagkita mo, puno na yung bahay. Ganun naman pala Pumunta ka lang. Bigla mag-text siya. Pero yung po yung junior, nag-artista rin po kayo? Before. And then ayaw niya po. Hindi po kayo nag-enjoy? Hindi, nagkaroon ako ng mga vehicular accident kasi nun eh. Actually, may mga tayo. Pastor siya ngayon. By the way, reformed, no? Tapos naging close nga kayo nung nagbabantay kayo kay Comedy King sa hospital. And sinabi nga ni Epi na yung sinabi mo raw sa eulogy mo, yun yung parang nagsil nung lamat sa baso. Humingi ako ng tawad sa siya. Daddy, sorry uli sa lahat ng ginawa kong hindi maganda. Mahal na mahal kita, Dad. Malinaw na klaro sa akin yung yung parang sinasabi ng daddy yung kailangan magkaroon kayo ng forgiveness sa isa't isa. Nung nasa ICU kami, tapos sabi ko kay siya, kakausapin natin ng daddy. Kasi nakakadinig pa siya eh. Sabi ko, una sa kanya, Dad, sabi ko, pagod ka na. Oh my. Sabi si Junior to, sabi ko, kung pagod ka na, okay lang. Sabi ko, sa Panginoon ka. Doon ka naman tutuloy sa kanya, sabi ko, kay Jesus. Tapos sabi ko, huwag ka mag-worry. Okay na kami magkakapatid, sabi ko. Hindi kami mag-iiwanan, mahala kami, tuloy-tuloy lang talaga. Sabi ko, gusto mag-rest, okay lang. Tapos biglang nag-normal yung Talaga? Yung pulse. Yung vitals. Samantalang noon, May tumunog, akala namin ko tapos pasok yung Mami ko, pinatawag kami ng doktor ni Daddy. Sabi na, amaze nga yung doktor eh. Sabi niya, ba't biglang nag-stabilize? Siguro, baka na-release or na-release. He's a very quiet man. Tahimik lang yun. Ganun lang yun. Very humble. Pag nag-usap kayo, dumidikit pa akong ganun. Marinig. Lumanay yung magsalita. Ganon. Kahit mag-joke siya, hindi loud. Hindi siya nagko-comedy. Pero pagdating sa pag-arte, nagtatransform. Automatic. Pag may camera. Total performer. Total performer na si Oo. Pero pag natural lang, walang take, walang ganun lang. Ang kakwentuhan, mga sunog bago. Oo. Laging mainit na usapin naman po yung sa pagiging national artist niya. Ano po yung saloobin po ng pamilya Quezon sa issue niya? Gaya nga na sinasabi ko, yung pag sinabi kasing national artist, pumapasok sa isip ko, masa eh. Hindi po ba, hindi naman pang elite lang yan. So, sabi ko, sa dami naman ng nagmamahal sa daddy ko, sabi ko, alam ko sa puso ng masang Pilipino, ng daddy ko national artist. Tsaka daddy ko may etiketang tao siya eh. Hindi naman yung ayaw nyo ibigay sa akin, ipipilitin niya, hindi naman siya gano'n.
Hindi niya namang pipiliin. Marami sa mga eulogies na narinig talaga natin dito sa all throughout nitong funeral, sa kanong burol. Yung mga malapit talaga na nakasama niya for a long time. I mean, aside from si Tita Nova, nakarinig din tayo kay Maricel Soriano na nakasama niya sa John and Marcia. Isa at nag-iisa lang yung Dolphy na nakapagparamdam sa akin na maaari pala ako maging isang tao na pwedeng sabihin hindi ka product ng isang broken family dahil meron kang daddy, meron kang mommy. Si John Puruntong at si Marcia Puruntong. And then si Nino Mulak na child wonder. Hindi po lahat ng artista pwedeng maipagmalaki na nakasama niya si Dolphy sa pelikula. Maraming salamat po, Tay. Maraming salamat po sa pagkakataon na nakasama ko po kayo sa pelikula. I will never forget that. And of course, si Alma Moreno na yung kinasama niya, ikawalo sa Siyam before si Jaja. So, yun. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa yung mula baby si Vandolph, yung pag-aalaga niya, pagmamahal niya kay Vandolph, hanggang ngayon na kahit nagkaapunan siya kay Van, nandito na si Vito, talagang ganun pa rin siya, hindi nagbago. And thank you sa pagmamahal and care. Yun yung sa akin. Si Jaja Padilla, diba? Siya yung kasama ni Dolphy, huling partner niya for 23 years. And talagang napakita naman niya nitong time na to, yung buong stretch na to, until the very end of Dolphy's life. Nakasama talaga niya and minahal talaga niya. So talagang meron pa nga siyang, ito naiyak talaga ako dito sa eulogy niya, yung sinabi niya, yung last 3 words na sinabi sa kanya ni Dolphy. Ano na naramdaman niyo nung funeral niya? Nung nakita niyo yung outpouring nung pagmamahal para Hindi sa maubos-ubos yung tao. At nagpapasalamat ako sa lahat. Naghihirap doon. Iba. Lalo kayo mga media. No? Talagang from the hospital, nakita ko na walang iwanan sila nandun. Maraming salamat, Tita Nova, tsaka Ompong. Thank you. I love you. Dokumentado Picture of the Week! Sa Picture of the Week natin si Dolphy at Kaja. Ito ang huling picture nilang magkasama at kuha ito sa ICU ng Makati Medical Center. Halos doble din ang tanda ni Dolphy kay Shaja at hiling lang noon ni Shaja ay sana tumagal sila na 10 taon. Pero 23 years din silang nagsama. Kinukulit ko siya palagi dahil ayaw niya nga nakikita kaming malungkot at umiiyak. So, palaging ganung tono, Lovey, ganyan. I love you. Tapos, sabi niya bigla, Patrick Paes po, Dokumentado.